Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo. Masilo siya, kaya't kanilang tinanong, na aayon ba sa kautusan na hiwalayan na lalaki ang kanyang asawa? Tugon ni Jesus, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan na lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos, ang sanlibutan, nilalang niyang silang lalaki at babae, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ay nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangungulunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangungulunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Manatiling nakatayo at awitin natin ang Alleluia muli. Sige, ayaw nyo pa umupo? Ulitin natin. Salamat sa ating choir sa pagkanta muli ng Alleluia. Kinakanta natin sa simula ito, pagpapahayag niya, magandang, pagkatapos niyang ipahayag, magandang magbigay puri din tayo. Tama? Magandang gabi ho muli sa inyo lahat, mga kapatid. Kagabi ay, hindi ko alam kung ano nangyari kagabi. Ngunit ang kagandahan kagabi, sa kabila ng kadiliman at higit sa lahat, ang mainit na klema na natili pa rin kayo. Maraming salamat po. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Sa mga dumalo ngayon lang, welcome po. Welcome dito sa Misyong Pilipino na ginagawa natin taunan dito sa Abu Dhabi. Kahapon ang ating naging paksa, reviewin ko lang, ay
kalinga ng Diyos bilang kinuha. Okay? 4 na salita ang tatalakayin natin sa mga bawat araw. Kahapon ang salitang kinuha o pinili ang ating tinalakay. Ngayong gabi, kukunin natin yung pangalawang salita. Ito ay salita hango kapag ang pari ay nagkokonsekra ng tinapay. Meron siyang 4 na salita, 4 na galaw na kanyang iwiniwika. At ang mga 4 na ito ay ulitin natin. Una ay kinuha o taken o took. Second would be blessed o pinasalamatan o binasbasan. Pangatlo ay yung paborito ng mga lovers, break o breaken or broken. Ang pang-apat po ay ang gulo nyo na. Give. Okay, you can only be given if you are broken or you are split or you are taken apart. Ngayon po sa pangalawang gabi, pag-usapan natin ang blessing. Kapag pumasok sa isip nyo ang salitang blessing, ano ang sumasagi sa isip? Wala sa mukha ko ang sagot, kaya mag-isip kayo. Ano po? Kagalingan. Okay, parang blessing, kagalingan. Pwede, sige, pwede. Pagpapasalamat. Okay, pagpapasalamat, biyaya, mapalad. Ngayon, humanap tayo. Sino ba malapit sa mic? Mas gusto ko yung choir. Sino mas... Volunteer, isang choir member. Sige, pag-antayin nyo kami na matagal. Babae, para mas maganda. Kung meron single, pwede rin. Oy, ikakasal pa lang. Namili pa, no? Sige na. Ayan na, tumayo na, lumalapit na. Nag-aayos na ng buhok at nagbe-makeup pa. Diyan ka na lang sa may mic. O sige, halika. Halika, para makita ka ng madlang Pilipinas. Palakpahan natin siya. Ayan ang ating magiting na cameraman. Anong iyong pangalan, Iha? Lilian po. Lilian po. Kano mo si Grace? Kaibigan. Talaga ha? BFF? Wow. Okay. Lilian, kamusta love life mo? Okay na. Ang corny mo ha? Kamusta love life mo? Okay naman po. Alam mo yung sagot ng okay, yan yung pinakamahilang sagot sa lahat. Okay. Hindi mo ibig sabihin, hindi mo alam kung tama, mali, oo, o hindi. Kasi Father, there are a lot of forms of love life. Hindi naman kailangan na may love life ka. It means to say, may partner ka na babae or lalaki. Kasi nga, as far as I know, single blessedness is also a form of one of the love life na Teka, sandali. Kapita mo yung mic, maghumilya ka muna. Naghumili po ba ako? Joke lang, Lilian. So, di ba? Sisimula pa lang tayo. 3 tanong. May boyfriend ka ngayon? Wala. Nagka-shota ka dati. Anong pangalan niya? Tapos na eh. Anong pangalan niya? O, tago natin sa pangalan na Kepweng. Pwede? Okay. Kepweng. Ano ang nagustuhan mo kay Kepweng dati? Malapitin siya sa Diyos. Tapos, smart, may sense of humor. Not necessarily pogi, pero yun, mabait. Tapos siniwalayan mo? Parang ang taas naman ang standard mo. Ano? Mabait, malapit sa Diyos. Hindi lang asing cute na mga taga rito, pero ayaw mo pa rin, ano? Smart. Ano pinag-awayan mo? Chismis muna. Not meant to be. Not meant to be. Okay. Isa na lang tanong. Nung kayo ay kayo, ano ang pakiramdam mo sa tuwing na nakikita mo si sama ng pangalan, Kepwet? Ano ang nararamdaman mo sa tuwing na kayo ay magkasama? Ano ang naramdaman mo nung unang lumapat yung labi niya? Di pa ako tapos sa palad mo. Kung ano-ano iniisip mo.
For short, nung sinagot mo at nung kayo na, ano ang nararamdaman ni Lilian? Natuwa, excited, mixed emotions. Ang gulo mo, mixed emotions ka pa. Pero masaya ka. Mapalad ka ba noon? Sobrang mapalad. Palakpakan po natin si Lilian. Thank you. May kilala akong single na seminarista, ha? Pag gusto mo. Total, napaka-religious mo. Mga kapatid, according to Lilian, nung siya ay mayroong kasama na nagmamahal sa kanya, mapalad ang kanyang pakiramdam. Meron po, thank you. Baka may sipon na ho yan. Meron po. Thank you very much. Salamat po. Acidic. Okay. Mapalad ang pakiramdam nung siya ay may kasama, nung siya ay mayroong nobyo, nung siya ay nakaramdam na may nagmamahal sa kanya. Daling ko ito, kwento na ito, mga kapatid, sa kwento ng Santa Misa. Sa Santa Misa, tinatawag tayo. At sa ating pagdalo, tayo ay hinihikayat, tayo ay pinapaalalan na ikaw, ako, na nakikilahok at nakikipagdiwang ay mapalad. Ang tanong ko ay kung alam ninyo ito. Alam nyo ba na sa tuwing na kayo ay dumadalo sa Santa Misa, alam ba ninyo na kayo ay mapalad? Oo o hindi? Kayo man nasa likod, hindi kayo pinagpapala pag hindi kayo sumagot. Alam ba ninyo na kayo ay mapalad? Hindi ko alam kung galit kayo o kung ano. Mapalad kayo o hindi? Kayo po na sa gawing kaliwa, mapalad o hindi? O kita nyo, pati ang ating mga kapatid Muslim, nakikiisa sa atin. Mga kapatid, tayo sa nagdiriwang ng Santa Misa, mapalad. At pahintulutan nyo kung bigyan ng pansin ang iba't ibang kilos natin sa Santa Misa. Meron akong maiksing PowerPoint na gusto kong ipakita na isa't isa kung ano ang iba't ibang galaw na ating isinasagawa sa tuwing na mayroong Santa Misa. Ano-ano yung movements na ginagawa natin sa Santa Misa? Ano-ano yun? Ngayon, anong ginagawa nyo? Kayo ay nakaupo. Okay? Ano ba yung una lumabas? Miss Nympha, ang ating standing. Okay. Sa Santa Misa, tayo ay nakatayo. Anong gustong ipahiwatig dito? Tayo ay parang mga kawal. Tayo ay nakatayo at nakikinig. Tayo ay nakatayo at handa. Tayo ay nakatayo at nandyan siya. Kumbaga sundalo na nakatikas, handa at ganap. Okay? Ano-anong parte ng Santa Misa tayo nakatayo? Kapag tayo ay humihingi ng kapatawaran, kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, kung ang Diyos ay isang Panginoon natin, kung siya ay isang boss natin, tayo ay nakatayo, handa at ganap. Yan ang sagisag sa pagiging pag nakatayo. Kaya iwasan sana natin na nakatayo tayong ganyan, habang nananalangin, nag-iisip ko anong pagkain mamaya. Kapag tayo nakatayo sa Santa Misa, tayo tumayo ng maayos. Tanda ng pagiging kawal ni Kristo. Ang sumunod po ay, ang pangalawang pagkilos ay, pakibasa natin, susunod ay sitting down. Nakaupo, tulad ng ginagawa ngayon na nagte-text at nagpapaypay at nag-iisip ng kung ano rin. Pag kayo po ay nag-aaral sa silid-aralan, nung kayo ay nag-aaral pa, hindi ko alam kung kayo nagbubulakbol, tulad ko dati, ang pag-aaral ay maigi na nakaupo, nakikinig, nagsusulat. Ibig sabihin, sa Santa Misa, kapag ikaw ay nakaupo, hindi yan panahon para ikaw ay magnilay-nilay o mag-text. Kapag kayo ay nakaupo sa Santa Misa, ito ay paanyaya. This is an invitation for you to learn, to listen, or perhaps even to relax with the Lord sapagkat meron kayong pinapakinggan. Yan ang paanyaya kung bakit kayo ay nakaupo sa Santa Misa.
Pasensya na lang po sa mga tao sa likod. Huli na kayong dumating, wala nang upuan. Pero bagamat ganon, kayo pa rin ay nakikinig kahit kayo ay nakatayo. Ang pangatlong kilos o galaw ay tinatawag na nakaluhod. Ang paraan ng pagluhod ay may saysay din, mga kapatid. Ang pagluhod ay isang paanyaya na kung tayo ay nakatayo at nakatikas, ang pagluhod natin ay tanda ng pagiging maliit, pagpakumbaba. At ito ay nagiging sagisag na ang Diyos ay nandoon. Mataas at makapangyarihan ng Diyos. At dahil ako ay nagkasala sa Kanya, ako ay lumiliit. Hindi ako minamaliit ng Diyos. Ako ay lumiliit. At ang kagandahan dito sa aking pagiging maliit, dahil ang Diyos ay tanda ng awa at walang hanggang pagmamahal sa aking pagmamaliit sa aking sarili dahil ako'y nagkasala, siya ay muling kumakapit sa akin at unti-unti nga akong inaangat upang muli makatayo ako ng may dangal. Ito ay magaganap lang kung tayo ay magpapakumbaba at luluhod ng may kapatawaran, pagpakumbaba at humingi ng tawad. Kaya sa konsekrasyon, ito ay inaanyayahan na tayo ay lumuhod sapagkat there is someone greater than us during consecration. There is someone greater than the priest during the consecration. Amen? So, muli ang tanda ng pagluhod ay hindi sa pagmamaliit ng Diyos. Sa tuwin na tayo nagkakasala, tayo mismo minamaliit natin ang ating sarili. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang kwento ay nagpapatuloy sa paraan ng paghingi ng kapatawaran natin. Dahil tayo nakalugmok sa kasalanan, ang Diyos ay nag-aangat sa atin at muli tayong pinanunumbalik sa ating mga paa upang makalakad muli tayo ng may dangal bilang anak ng Diyos. Ang susunod po ay ang pagbaw. Ang pagbaw ay actually hindi po ito maka-Pilipino. Ngunit ito po ay sagisag ng pagkilala sa isang bagay, sa isang tao na higit na makapangyarihan. This is a Western expression of gratitude, of courtesy, and most especially of respect. Sa atin po, pagmano. Kita nyo, pag nagmamano, wala naman nagmamano na ganyan, di ba? Kanina, madami ho nagmano sa akin. At karamihan na nagmamano ay yumuyuko at kinukuha ang kamay at nagmamano. Ganon din po ang pagbaw. Ano ba sa Tagalog ang baw? Pag yuko, ganon eh. Para ka natutulog ngayon, ang boring ng homily. Duko. Pwede duko. Pero yung baw ay pag yuko. Hindi ko alam kung tugma. Pero ang pagbaw, gusto ko lang sabihin ay isang sagisag din ng pagpapakumbaba. Pagkilala sa isang bagay, sa isang tao, sa isang Panginoon na napakakapangyarihan at mabuting Diyos na tumatawag sa bawat isa sa atin, ikaw ay mahalaga sa akin. Kaya, bow. Ang panghuli, mga kapatid, ay ang tinatawag na walking. Okay? Walking. Ito marahil hindi rin alam ng karamihan. Ang tinatawag na walking o yung tinatawag na procession ay isang paggunita sa misa na kung saan nagmula sa kasaysayan ng mga tao sa lumang tipan. Tandaan natin o gunitain natin yung storya ng mga Israelita na sila ay pinalaya sa lupang alipin ng Ehipto at 400 taon sila naglakbay sa disyerto. Okay?
40 taon naglakbay sa disyerto. It is a journey of faith. Ganon din ho ang ginagawa ng pari. Sa simula ng Santa Misa, siya ay naglalakbay doon sa kadiliman, sa dulo, patungo kaliwanagan ng altar. Ganon din po ang ginawa ni Jesus nung siya ay nakasakay sa aso, patuloy papasok sa Jerusalem. Journeying, procession. Ganon din ang ginawa ni Jesus nung siya ay nagbata ng krus sa loob ng Jerusalem patungo sa Kalbaryo. It was a journey and a procession. Para may prosesyon. It was a journey and a procession from darkness to light. It was, naguluhan ako doon It was a procession from difficulty to consolation. It was a procession from hunger, thirst, to nourishment. It was a procession from old to new. At para sa inyo mga kapatid, ang procession po sa panimula ay yung pagpasok nyo sa simbahan. Yan yung panimula. Another procession is yung pagpila nyo po sa banal na communion. Na kung saan, akala nung iba na pagpila sa communion ay wala lang. Ang pagpila sa communion, mas maganda, higit kung mahaba ang pila. Sapagkat binibigyan kayo ng pagkakataon, hindi para magtsismisan. Bagkus, inaanyayahan kayo sa haba ng pila upang tignan ang aking sarili. Panginoon, papunta po ako sa iyo. Panginoon, tatanggap po ako sa iyo. Panginoon, nagkasala po ako sa iyo. Panginoon, naririto ka na sa aking mga palad. That is the procession of faith. Ito yung paglakad ng pananampalataya na tinatawag natin. So sana itong mga basic, akala natin walang kahulugan na mga bagay na pagtayo, pag-upo, pagluhod, pagduko o yuko, paglakad, papunta sa simbahan, sa komunyon, paglabas ng simbahan, itong lahat na ito ay tinatawag na biyaya. At kayo na tumanggap ng biyaya ay tinatawag na mapalad. Amen? Mapalad ba ho kayo? Wala na. Umuwi na kayo. Mapalad kayo o hindi? Isa buhay natin ang pagiging mapalad. Mga kapatid, napakasimple lang ng binigay ko. Ngunit, lahat na ito, lahat na 5 pagkilos na ito, ay ginagawa nyo sa Santa Misa. At walang ibang higit na makapangyarihang oras na kung saan tinatanggap nyo ang Panginoon kung hindi sa Santa Misa. Kaya kung maisa sa puso, maisa sa isip lang natin, uy, nakatayo ako ngayon. Ano ang sagisag at paanyaya sa akin dito? Maging ganap at handa. Uy, ako ay nakaupo. What is the invitation for me when I am sitting down? Ako ay nakaluhod. What is Jesus inviting me to do? Ngayon ako ay nakaluhod. And when I am walking towards communion, what is God inviting me to do? At kung hindi ka naman ng communion, kapatid, sana huwag mong patagalin. Halina. Mangumpisal, magbalik loob, at tumanggap sa Kanya. Bakit? Ikaw ay tinatawag niyang anak ng Diyos. At ang kaganapan ng pagiging anak ng Diyos ay kung kapiling mo ang Ama sa presensya ng Kanyang anak
na si Jesus na nagaganap lang sa banal na komunyon. Mga kapatid, sa last part po ng aking pagbabahagi, allow me to share to you a story of a boy, isang bata na pinanganak ng natural tatay-nanay, ngunit ang batang ito sa kabila ng pag-aaruga, pagbibigay ng madaming blessing sa kanya, ng kanyang mga magulang, naging pasaway. Hindi naman kagad-agad. Yung bata ay grade 1, grade 2, grade 3, nagiging honor din naman sa eskwela. At pagkadating ng grade 4, grade 5, grade 6 at high school, hindi na honor, horror na ang kinalabasan niya. Sa murang edad ng grade 6, nagsimula siya magsigarilyo. Sa murang edad ng grade 6, siya ay tumitikim na at lumalaktak na. At sa unang taon ng high school, siya ay patuloy ng sumabak sa masamang droga o gamot. Ito ang naging buhay niya. Barkada, layaw, bisyo. Sa kabila nito, nananalangin siya, dala pa rin ng kanyang impluensya ng kanyang mga magulang. Hindi siya humiwalay sa Panginoon sa kabila ng pagiging mabisyo at nalulong sa droga. His life was continued to be blessed by a lot of people. Ngunit tumatalima siya sa biyaya. Mga kapatid, hindi nagtagal nakita niya ang kanyang sarili na unti-unti lumulubog sa bisyo. Ano kaya ang kinatapusan ng kwento niya? Malaman niyo po bukas sa pangatlong kabanata ng ating Misyong Pilipino. Tapusin ko ang aking homilya, my dear friends, by reminding yourself that you at ikaw bukod tangi ay isang biyaya ng Diyos. Nasabi ko na to nung una kong misa dito, kung ikaw ay mayroong kahit isang kusing na salapi sa bulsa mo ngayon, mapalad ka sa 100 milyon na Pilipino sa ating bansa na walang pera. Kung ikaw ay nakakain kahit 2 beses ngayong araw na ito, mapalad ka sa 80 milyon na walang pagkain. Kung ikaw ay nakatapos kahit elementarya, mapalad ka sa 40 milyon na hindi nakatapos ang elementaryang Pilipino. Kung ikaw ay nakatapos ang high school, mapalad ka sa 60 milyon na hindi nakatapos ng high school. At kung ikaw ay may trabaho ngayon, mapalad ka sapagkat merong at least 120 milyon na walang ganap na trabaho sa ating bansa. Mapalad ka at patuloy kang pinagpapala ng Diyos. Pangkapitan mo ito at huwag mong isugal, huwag mong ibahagi, ibahagi mo pero huwag mong ibenta at kalimutan na ikaw, kapatid, ay anak ng Diyos. Pakisabi mo at pakigising mo yung katabi mo at tapos na humilya, kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa kanan, kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sa ilang sandali sa pagpatuloy ng ating Santa Misa, mga kapatid, manatili tayo sa konting katahimikan at pagdinilay-nilay at itanong sa ating mga sarili, gaano nga ba ako nagpapasalamat sa Diyos sa kabila na madaming biyaya na Kanyang ibinahagi, ipinamalas, ibinuhos sa akin? Ano-anong mga biyaya na dapat kong pasalamatan sa Kanya? Kung wala siya, nasa saan kaya ako ngayon? At ngayon na nakilala ko na ako ay biniyayaan, mapalad, at anak ng Diyos,
na mapagmahal, ano naman ang paanyaya niya sa akin? Ako na mayroon, ako na may kakayanan, ano ang hinihiling niya sa akin? Panginoon, maraming salamat po sa pagtawag sa akin bilang isang anak. Maraming salamat sa mga biyaya na ibinahagi mo sa akin. Pasensya ka na po kung sa kadalasan ng panahon, nakakalimutan ko ito. Nakakalimutan ko yung pagiging anak mo at yung dangal at responsibilidad na kasama sa pagiging anak ng Diyos. Patawad po sa mga panahon ako ay naging mapagsarili. Patawad po sa mga panahon na ako ay naging pasaway, nagnakaw, nagulunya, at lumayo sa iyong piling. Patawad po, imbis na ako'y lumapit sa iyo, ako ay nakalimot at nagtampo. Nais ko manumbalik sa iyo, Panginoon, hindi dahil bibigyan mo ko ng madaming biyaya. Nais ko manumbalik dahil ikaw lang ang alam kong nagmamahal sa akin ng tunay. Buksan mo ang aking mga mata, isipan at puso upang patuloy kang makilala bilang aking Panginoon at mapagmahal na Diyos.